Kinabukasan, nagising ako sa kanyang mga halik at yakap. Ang kanyang pagkalalaki ay muling nagparamdam ng init. At hindi namin napigilan na ulitin ang nangyari kagabi. Isang masuyong pag-iibigan ang naganap bago siya naghandang umalis patungo sa kanyang lungsod para magtrabaho. Pagkaalis niya, bandang 8:00 ng umaga, nagpadala siya muli ng mensahe na nagsasabing napakaganda ng naging karanasan niya at may kaunting marka pa ng unang pagkakataon ang naiwan sa kanyang kasuotan. Doon, opisyal na nagsimula ang aming lihim na pag-ibig. Nang sumapit ang Sabado, umuwi ako sa aking pamilya sa downtown ng Davao City, dala ang mga matatamis na alaala. Walang putol ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng text. Nalaman ko na pumunta rin siya sa Davao kasama ang kanyang asawa dahil may mahalagang aasikasuhin sila. Dahil tila nagiging adik na ako sa kanyang piling, nag-text ako sa kanya at nagmungkahi na magkita kami ng patago sa isang inn o lodge. Nagkita kami, uminom ng kaunti at muling pumasok sa isang silid. Pagkatapos kong maligo, nakita ko siyang nakahiga na at naghihintay. Ang aking pananabik ay di na mapigilan. Ako na mismo ang gumawa ng hakbang upang kontrolin ang takbo ng aming pagsasama sa ibabaw ng kama. Sa bawat galaw at bawat pag-ungol na lumalabas sa aming mga labi, pinahayag ko ang aking pagmamahal sa kanya. Ang silid ay napuno na ng init at mga bulong ng pagmamahal hanggang sa pareho kaming mapagod at magpasya ng mag-ayos upang umuwi sa aming mga pamilya. Oh dear Kuya Allen, Dear Kuya